Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes, garantisadong mabilis lang to. Aabot na hanggang Hunyo ang supply ng langis sa bansa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan matapos makakuha ng 700,000 barrels ng krudo mula Russia ang isang lokal na kumpanya ng langis. Ang detalye sa mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillam. Ibinalita ni Pangulong Marcos na lumawig hanggang June 30, 2026 ang supply ng langis ng bansa, kasunod ng pagbili ng daang-daang libong bariles ng crude oil ng lokal na kumpanyang Petron. Pero hindi anya dito natatapos ang paghahanap ng pamahalaan ng karagdagang supply. Kahapon, kinumpirma ng palasyo ang pagdating ng higit 700,000 na bariles ng crude oil mula Russia para sa Petron, na nag-iisang oil company sa bansa na may sariling refinery. Sinabihan ako ng namamahala ng Petron, si Mr. Ramon Ang, na sa kasalukuyan ang ating supply ay hanggang end of June, June 30. May supply tayo hanggang June 30. Pero hindi ibig sabihin na titigilan na natin ang paghahanap pa. Sa gitna ng panawagan ng ilan na i-repeal na ang Oil Deregulation Law, sinabi ng Pangulo na lahat ng opsyon ay pinag-aaralan. As I said before, nothing is being discounted. Ibig sabihin, lahat ng maaaring gawin upang meron tayong magawa para tulungan na pagaangin ang epekto at nitong nangyari itong gera sa Middle East ay talagang pinag-uusapan namin. But what we are focused now is immediate. Kasunod niyan, sinabi ng palasyo na wala pang agarang banta ng oil shortage o energy lockdown sa bansa. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa kanyang mensahe. Sabi niya po, uulitin po natin, malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. So, ang sabi rin po niya na there's nothing to be panic about. Sa usapin naman ng price freeze sa langis, hindi pa raw inaalis ang posibilidad ng pagpapatupad nito dahil kailangan ibalanse ang interes ng mamamayan at oil companies. Ayon sa presidente ng Petron, pwede nilang ibaba ang presyo kahit mataas ang kanilang puhunan sa krudo, pero panandalian lang ito dahil sila rin ang malulugi. Meron kaya. Ang presyo based on replacement value every day. So ngayon, kung tingin nyo, ibebenta mo at a loss, we can do that. Everybody can do that. Pero until when? After 1 month or after 2 weeks, bankrupt lahat ng oil company. May inihahanda namang programa ang pamahalaan para sa mga tsoper na piniling wag muna pumasada dahil sa taas ng langis. Ayon sa palasyo, isinasapinal na ang guidelines para mabigyan sila ng alternatibong hanap buhay tulad ng tupad program ng DOLE. Michelle Guillam para sa All TV News, Channel 2. Humingi ng pangunawa at pasensya si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga tsuper na hindi napasama sa listahan ng nabibigyan ng ayuda. Pangako nito, mabibigyan naman ang mga tsuper. Patuloy naman ang pangangalampag ng No to Oil Price Hike Coalition sa pamahalaan na ibaba ang presyo ng langis. Narito ang report. Sa ikalawang araw ng transport strike ng mga grupo ng tsuper, transport network vehicles, riders at maging mga commuter, sama-sama mga ito na nagtipon sa Quezon City Welcome Rotonda at nagmarcha papuntang Mendiola para magwelga sa sigaw para sa buhay at kabuhayan dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Patuloy nilang panawagan, VAT at excise tax sa langis tanggalin. Ibalik sa dating 55 pesos ang kada litro ng diesel dahil dati pa namang stock ng petrolyo ang ginagamit. Taas pasahe at pagbasura sa Oil Deregulation Law. Bukod sa Mendiola, may mga pagkilos ding isinagawa sa Commonwealth Avenue, Monumento Circle sa Caloocan, Batasan, Quezon City, Baclaran, Pedro Hill, Novaliches at maging sa Davao City. Ayon sa No to Oil Price Hike Coalition, patuloy nilang kakalampagin ang administrasyon hanggat hindi dinidinig ang kanilang mga hinaing.
Samantala, patuloy din ang libreng sakay mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tulungan ang mga commuter na naiipit sa tigil pasada. Ang Office of the President naglagay ng mga service vehicle sa rutang Baclaran hanggang Monumento at Makati Muntinlupa. Habang ang Department of Transportation, Land Transportation Office, LTFRB at Philippine Coast Guard ay nagbigay din ng libreng sakay sa Philcoa Cubao, Welcome Rotonda, Loton Welcome Rotonda, Loton PITX, Nagtahan, Commonwealth Fairview, Quiapo Masinag at Market Market. May mga mobile ding nag-iikot sa Kamaynilaan para sa libreng sakay mula naman sa Office of Civil Defense, Philippine Army, DOE at PNP. Sa panig naman ng DSWD, humingi sila ng dispensa sa mga tsuper na hindi naisama sa listahan ng special payouts. Inaayos na raw ito upang matiyak na maisama ang mga hindi nakabilang sa susunod na pamamahagi. Ako na ho ang humihingi ng paumanhin sa ngalan ng Pamahalang Nasyonal dahil one driver that's not in the list pero dapat nandun is one too many drivers in my book. Ayon pa kay Secretary Rex Gatchalian, may pananagutan din dito ang mga kumpanya sa hindi pag-endorso na maayos sa kanilang mga tsuper. So ako na ho ang sa ngalan na rin ng LTFRB, ako na po ang hihingi ng paumanhin. We are working on different modalities to perfect those lists para masigurado natin na the next time we go back on special payouts, kasama na sila. But one thing I would not ask for, pasensya for, is yung mga private sector companies. Sila na nagbigay ng listahan ng mga driver nila, kulang-kulang pa rin. Patuloy ang pamamahagi ng DSWD ng cash aid sa mga driver na naaapektuhan. Magkakaroon pa ng second round ng distribution. Bukod sa pamamahaging ginagawa ngayon, pinaplansya na nila ito, tapusin lang ang mahal na araw. Sa iba pang mga balita, presyo ng diesel tinatayang papalo ng halos 150 pesos kada litro sa susunod na linggo. Mahigit 400 gasolinahan nagsara dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ayon sa PNP. At Austrian-Filipina actress mula Tugigaraw, kasama sa cast ng The Hunger Games. Nakaambang pumalo sa halos 150 pesos ang kada litro ng diesel base sa 4 na araw na kalakalan sa world market. Sa gitna yan ng patuloy ng gera sa Middle East. Tinatayang aakyat ng 11 pesos hanggang 12 pesos ang itataas sa per litro ng diesel. Ibig sabihin, ang regular diesel ay maaaring pumalo sa 140 pesos kada litro, habang 150 pesos naman sa premium diesel. Inaasahang tataas din ang gasolina ng 3 piso kada litro. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na aabot ang supply ng langis ng bansa hanggang Hunyo ngayong taon matapos dumating ang 150,000 barrels ng diesel. Umabot na sa mahigit 400 gasolinahan ang pansamantalang nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ayon sa Philippine National Police. Sinabi ni Police Brigadier General Randolph Tuano, spokesperson ng PNP, nasa 387 pa lamang ang bilang ng mga gasolinahang tumigil sa operasyon. Ngunit itong umaga lang, March 27, nadagdagan pa ito ng 38, kaya umabot na sa kabuang 425 ang bilang ng mga pansamantalang nagsara. Ayon pa kay Tuanyo, bukod sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, isa rin sa pangunahing dahilan ng pagsasara ng mga gasolinahan ay ang kakulangan ng supply na nagdudulot ng hirap sa kanilang operasyon. Pasok sa cast ng Hollywood film na The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, ang 12-year-old Austrian Filipina na gaganap ng papel ng isang tribute mula sa District 6. Bibigyang buhay ni Rada Ray, tubong Tugigaraw City, ang karakter ni Welly, kasama ang iba pang international actors tulad nila Laura Marcus, Percy Dags IV at Jaleel Swaby. Hindi ito ang unang Hollywood film ni Rada dahil makikita rin siya sa Netflix film na Exterritorial bilang Eileen Kinch at sa iba pang TV series tulad ng House of Davids at 9 Perfect Strangers. Mapapanood sa big screen ang nasabing pelikula sa darating na November 20, 2026. Isang panibagong kabanata sa digital entertainment platform sa Pilipinas ang binuksan matapos mag-anunsyo ng partnership ang DigiPlus Interactive Corp at boxing legend na si Manny Pacquiao. Sa ginanap na DigiPlus X Manny Pacquiao sa Shangri-La The Fort BGC, opisyal na inilunsad ang siyam na lineup ng digital entertainment game na hango sa buhay at tagumpay ng pambansang kamao. World-class entertainment at inspirasyon mula sa 8th Division boxing champion. Kabilang dito ang Super Ace Pacquiao, Pac-Man Scholar Game,
Wild Bounty Pacquiao, Pacquiao Fortune, Gates of Manny Super Pac-Man, Fortune Games Pacquiao, Money Punch, Pac-Man's Bingo Room, at Boxing King Pacquiao. Being ambassador is not just about representing a brand. It's about representing values. It's about trust, integrity, and making sure that whatever we do it with the intention of helping others. Ayon sa DG Plus, hindi lamang ito karaniwang celebrity-branded games dahil idinisenyo ang mga ito para sa panlasang Pilipino at sumasalamin sa determinasyon at kwento ng People's Champ. Manny's legacy is defined by pursuit of greatness, a trait that mirrors our drive to lead the digital entertainment space. Maaari nang ma-experience ang mga larong ito sa mga digital entertainment platforms ng DG Plus na Game Zone, Arena Plus at Bingo Plus. Kabilang din sa partnership ang payment platform ni Pacquiao na MoneyPay. Ito ang magsisilbing payment platform sa mga larong ito. Tinitiyak din ng DG Plus na may sapat na proteksyon ng mga manlalaro, kabilang ang hanggang 1 milyong pisong surety bond sa 3 gaming platforms. Available na ang Pacquiao Games at ang MoneyPay integration sa mga user ng Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami ngayon sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Happy weekend!